sa amin. Salamat sa opportunity sapagkat napakabuti niyo ang Diyos sa amin. Maraming salamat Mama Mary for your continuous embrace sa bawat Katoliko sa buong Pilipinas at sa labas ng bansa. At kayo patuloy nagdadasal ng kalooban ng Diyos sa maghapong ito sa lahat ng mga dadalo sa misa at ang aming mga kaparian sa kanilang homily ay pagpapalain niyo po at sana nga ho lahat ng mga Katoliko ay patuloy kaming maging aktibo sa gawain ng Panginoon Diyos sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa tulong at biyaya ng Banal na Espiritu. We would like to thank you, Father God, for this opportunity. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Magbati muna tayo, mga kaibigan, sa lahat ng mga Katoliko nationwide. Maraming salamat po for joining sa ating broadcast sa umagang ito. Brad Calix mula rito sa Negros Occidental at sa lahat po ng naaabot ng istasyon na ito ng DYRL. God bless po sa inyo, saan man kayong sulok ng Pilipinas. Sa mga kaibigan natin sa social media, maraming salamat do sa Facebook natin ng mga kaibigan na patuloy na umaantabay para sa ating broadcast. Magandang umaga po sa aming Bishop, kay Bishop Patricio Buson sa Diocese ng Bacolod, sa lahat ng mga kaparian natin dyan sa Katedral. Siyempre yung station manager ng isang station din, si Father Dominic De Ramas. Maraming salamat po. At sa aking parish priest dyan sa San Juan Nepomuceno, sa Sumag, kay Very Reverend Father Luan Torrefranca. Pans, magandang umaga ho. At ganun din kay Father Christopher, kay Father Egay, at sa aming diakono na si Deacon Barbon. Siyempre gusto ko rin batiin muna si Doc Ray Antila. Maraming salamat, Doc, ang sa kanyang buong pamilya. Ang presidente ho ng CFD sa Diocese ng Bacolod, si Bro Christian Paul Gaylan. At sa lahat po ng mga opisyales, kay Bro Herald, dyan naman sa Granada, sa Talok at sa iba pa. Magandang umaga rin kay Bro JB Akma, ang aking partner dito. Ganon din kay Apple. Maraming salamat, Apple, sa buong pamilya. At sa lahat po ng mga kasamahan natin sa CFD. Alright, diretso na ho tayo mga kapatid. Today is All Souls Day po. Na gusto ko lang ninawin para sa lahat ng Katoliko sa buong Pilipinas na tayo bilang Katoliko, kakaiba ho. Bakit ito kakaiba? Kasi meron tayong Halloween, di ba? Pero problema yung Halloween natin ay ika nga na nalagyan ng kakaibang imahe. Ang tunay na Halloween, ito ay preparation para po sa undas na nangyari kahapon. Okay, hindi po tayo naniniwala na ang Halloween ay darkness. Hindi ho, yan po ay vigil in preparation sa All Saints Day kahapon. Alright, kaya lang medyo naging iba ho ang takbo niyan sa buong Pilipinas ng matagal ng panahon kasi nalalahukan po ng hindi magandang imahe. At kahapon, bilang respeto sa ating mga saints, ang lahat ng mga simbahan sa buong Pilipinas ay nagsusuot, yung mga young people, mga kabataan, ng mga suot ng mga santo. Okay? Yun po talaga yung pinaka-essence ng All Saints Day. At ngayon ay All Souls Day. Ito yung panahon para po may pagkilala tayo sa ating mga namayapang mahal sa buhay. Napag-usapan natin mga kapatid, ano po ba itong All Souls Day na ito? Ano ho ba yung significance ng selebrasyon na ito mga kapatid? Meron pong ilang bagay dito, no? Meron tong 5 bagay. Una, mahalaga sa atin bilang Katoliko, yung praying for the dead. Na mapapansin nyo mga kapatid, if you are listening right now kay Brad Calix, ang simbahan lang ho ng Katoliko meron ganyan turo. Sa ibang mga sekta, wala ho yan. Tayo po ay nagpapahalaga sa mga namayapa. Okay, ganun ho tayo, ika nga, yung ating emphasis ho sa mga namatay nating mahal sa buhay, ipinagdadasal ho natin. Hindi ho totoo sa Katoliko na pag namatay mahal sa buhay, wala na tayong pake. Hindi ho. Meron tayong pake sa kanila because we are praying for them. Yung aking may bahay po ay kamamatay lang nung nakalipas na buwan, August 9. Yung aking may bahay at ako bilang bagong Katoliko, I just celebrated my first year anniversary
bilang practicing Catholic sa Pilipinas, ito'y naging bahagi na ng aking buhay, yung pananalangin para po sa mga mahal sa buhay. Sinong pinagdadasal natin kung patay na sila? Yung mga kapatid natin na namayapa, na yung kanilang kaluluwa ay nasa purgatorio, mga kapatid. Kaya humahalaga sa atin, nag-o-offer tayo ng mga misa para sa kanila. Tayo po'y nagdadasal kasi gusto natin, balang araw, yung mga kapatid nasing nasa purgatorio ay pupunta rin ho doon sa langit. Yun ho yung isa sa mga significance nitong All Souls Day. Pangalawa, may tinatawag tayong Communion of Saints, mga kapatid. Ano po yung ibig sabihin nito para sa ating mga Katoliko? Pag sinabing Communion of Saints, mga kapatid, nagpapahalaga po tayo sa connection. Meron po tayong connection, yung tinatawag nating church militant, tayo mga buhay pa nasa lupa, at yung mga naghihirap na tinatawag nating church suffering, yung mga kaluluwa ng mahal natin sa buhay, kaibigan, kakilala, katropa, na nasa purgatorio, mga kapatid. Tayo bilang Katoliko, again, tayo po'y naniniwala at nagdadasal po para sa ating mga yumao. And we are asking God to grant them eternal rest and peace. Yun po yung gusto natin mangyari. Na sila na mga mahal natin sa buhay, bagamat pansamantalang wala na ho sa atin, di na natin nakakasama, di na katulad ng dati, sila ay nasa purgatorio sa ngayon, that they would experience eternal rest and peace. Yun ho, mga kapatid. Yun po yung idea ng Communion of Saints. Pangatlo, yung tinatawag natin purgatorio. Hindi lang ho yung praying for the dead, yung ating binibigyan pansin. Pangalawa yung Communion of Saints. Pangatlo yung purgatory. Mga kapatid, yung katuruan ng purgatorio, again, sa Katoliko lang ho yan. Wala po yan sa ibang grupo. Exclusive ho yung turo na yan sa atin. Ano po yung turo natin sa purgatorio? Ang purgatorio ay isang lugar na kung saan po ay nililinis ang isang kaluluwa sa kanyang mga natitirang kasalanan. Ano ang purpose? Pagka nilinis ho siya, hindi natin malaman kung gaano siya katagal sa purgatorio kasi nagpapasya niya ng Diyos pero eventually, dumarating po kapag malinis na yung isang partikular na kaluluwa. Nalinis na doon sa lugar na yon. Siya po ay magle-level up. Saan siya papunta? Sa langit ho, mga kapatid. Kaya ganun kahalaga yung ating mga pananalangin, yung ating mga sacrifices na ino-offer nating mga buhay. Kasi nakakatulong to para ma-alleviate po ang ating mga mahal sa buhay na nasa purgatorio na mapapadali ang kanilang pagpunta sa langit. Yun po yung konsepto ng purgatorio. Ikaapat, may binabanggit tayong indulgences, mga kapatid. Alam naman natin, itong indulgences na ito ay malaki po ang maitutulong nito, mga kapatid. Siguro magtatanong kayo, bro, ano ba yung indulgences na yan? Now, ayon po sa paliwanag, ito pong indulgence na ito ay katuruan ng Katoliko na minsan po understood po ito ng karabihang Katoliko. Ang indulhensya po ito ay remission of the temporal punishment due to sin. At ang nagbibigay ho nito ay ang ating simbahan. Hindi po siya nakapagpapatawad ng kasalanan sa kanyang sarili, pero nangyayari po yan sa pamamagitan ng sakramento ng reconciliation. Pagka tayo nakikipag-usap sa ating pare, at syempre namamagitan yung ating pare bilang kinatawan ng Panginoon sa lupa. Yung mga kasalanan na nagawa ng mga kapatid na natin nasa purgatorio, nakakatulong itong indulgence para sila ay mapadali yung kanilang pagpunta sa langit. Merong dalawang klaseng indulgences, mga kapatid. Una, may tinatawag tayong partial indulgence. Ano po ito? Nire-reduce nito yung temporal punishment due to sin. Pag sinabing partial, parang konti lang, hindi siya buo. Pangalawa, yung plenary indulgence. Ito yung kabuuan. Ito yung completely remits the temporal punishment due to sin. Kaya may mga condition lang para
mangyari po yung plenary indulgence na yan. Katulad ng sacramental confession, ginagawa natin yan, ang Eucharist, at yung ating pananalangin doon sa intensyon ng ating Santo Papa. Opo, para ho mangyari itong plenary indulgence. Ngayon, paano naman ito na-obtain, itong indulgence na ito? Katulad na sinabi natin kanina, natatanggap yan dahil po sa sakramento ng reconciliation at yung Eucharist. Importante ho. Yung ating pananalangin ng specific, yung nagdadasal tayo ng Our Father, di po ba? Opo. Yung Hail Mary, tapos yung Apostles' Creed. Paano pa yan makakamit? Nagpe-perform tayo ng mga specific acts of devotion, katulad ng pagbisita sa mga simbahan, yung pananalangin sa Stations of the Cross. At alam po ninyo, magandang bagay ho ito. Ano ba yung purpose nitong indulgences na ito, mga kapatid? Ini-encourage kasi tayo nito, na itong bagay na ito, na tayo ay manalangin, na tayo ay gumawa ng penance, at gagawa tayo ng acts of charity, mga kapatid. Ito ay pagpapakita para sa ating mga Katoliko na tayo ay merong malalim na debosyon sa Diyos. Opo, at siyempre tayong gumagawa nito, may tulong ito sa atin. Tayo ay mas lumalalim pa yung ating spiritual growth habang ginagawa natin to sa mga kapatid na nasa purgatorio, mga kapatid. Kaya going back doon sa pinag-uusapan natin na napakahalaga po, itong issue ng All Souls Day. Actually, ngayon yung araw na kung saan po ay pupunta ang mga Katoliko sa sementeryo bilang pagbibigay galang natin sa mga mahal natin sa buhay na napayapa. Ang ating practice actually, November 1 hanggang November 8. Yan ho tayo, yan yung panahon na kung saan o pwede ang isang Katoliko sa Pilipinas pumasyal sa kanyang mahal sa buhay na nasa sementeryo. Opo. Ngayon, may tinatawag tayong tradisyon. Karamihan sa mga, yung tradisyon, yung pagpunta nga dyan sa sementeryo, mga kapatid. Kaya lang mapapansin nyo, may mga kababayan tayo ng mga Katoliko, nag-aalay sila. Okay? Liban sa pagtitirik ng kandila, liban sa pagdadasal, okay? May ginagawa pa po yung mga kasama nating nag-aalay ng pagkain. Kaya mapapasan nyo sa balita ho, binabalita yan, may sigarilyo, may paboritong pagkain yung namatay. Pero sa totoo lang, ano ba epekto nito doon sa namayapa? Actually wala ho eh. Kasi nga ho, patay na nga ho, di ba? Yung naandun yung kanyang pisikal na posibleng agdas na ho, pasensya na ho sa mga kumakain, ano ho. Wala na hong epekto yung alay. Saka hindi ho yan ang turo ng salita ng Diyos. Hindi po yan ang turo ng simbahan na dapat mag-alay pa tayo. Opo. Pamahiin na lang po yan kasi may paniniwala ang iba. Pagka namatay, mag-aalay ka, kinakain daw ng kaluluwa yung ino-offer na pagkain, inumin. Po sa totoo lang, wala hong ganon. Ang kumakain po nyon, yung mga hayop dyan sa gilid-gilid, yung tao mismo kumakain. Kaya yung mga kabataan na umiikot-ikot sa sementeryo, sa totoo lang sa Maynila, sila ho yung kumakain nun. Hindi ho totoo na yung kaluluwa, kakain pa ho. Hindi na ho totoo yun. Kaya mga kapatid, napaka-importante na magiging malinaw sa atin ang bagay po na ito na ating pinag-uusapan. Para ho, kasi pagka malinaw, alam niyo naman, pag malinaw ang isang bagay, hindi na tayo nagkakagulo dyan. Kaya ho, yung ating emphasis, kapag ganitong araw na All Souls Day, ito yung panahon, mahal natin sa buhay, pinapasyalan natin. We pay respect, okay? Diyan tayo nami-misinterpret na maraming simbahan kasi sabi nila, kayo marami kayong mga pinaggagawang Katoliko na wala sa Biblia. Now, you have to understand, mga kaibigang Protestante, mga sekta sa Pilipinas, natatag ng tao, hindi lang ho kami sa Biblia. Meron po kaming 3 sources ng authority. We have the sacred scripture. Pangalawa, we have the sacred tradition. Yung wala sa Biblia, nasa tradisyon yan. Nauna tradisyon sa Biblia
Pangatlo, we have the magisterium. Lahat ng pagpapaliwanag sa salita ng Diyos at sa tradisyon ay naandun ho sa magisterium. Ito po yung official teaching body na Simbahang Katolika. Kaya hindi na namin kailangan pang mag-interpret, kami mga layman, kasi tapos na yung interpretation. Ginawa na po yan ng Santo Papa kasama yung College of Bishops na siyang bumubuo nito. We have our own theologian sa Simbahang Katolika, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya ho, mas maganda na bago po kayo magsalita sa Katoliko, mas magandang magsaliksik ho muna kayo. Makakatulong ho kasi yan. Kaysa yung bigla kayong magsasalita na hindi ho masyadong pinag-aaralan, ang dulo ho niyan, kayo ho ang kahiya-hiya niyan Oho. Kaya ho sinasabi natin, mag-aral kayong mabuti, at wag niyong ipilit sa mga Katoliko na Biblia lang. Kasi nga ho, hindi lang ho kasi Biblia. Yun po yung sinasabi naming madalas, kaya hindi tayo nagkakaintindihan. Kasi pinipilit nyo na dapat lahat nasa Bible. Ang sabi namin sa inyo, ang paliwanag namin sa inyo, na matagal nyong hindi naman tinatanggap ang paliwanag namin, hindi lang kami Bible. Meron kaming tradisyon. At yung Bible ninyong Protestante at mga Evangelical, magkaiba tayo ng Biblia. Kaya maski na anong debate pa ang gawin natin, wala hong mangyayari dyan. Ang mahalaga dyan, respeto. Kung sa tingin mo, tama ho kayo, edi magtuloy kayo. Pero kung sa tingin mo, tagilid yung simbahan mo at yung denominasyon mo, ang challenge ko lang sa'yo bilang dating pastor, mag-aral ka. Mag-research ka. Huwag lang yung sinabi nung tagapagturo nyo, kakainin mo na ng book. Hindi po. Makakatulong ho na kayo ay mag-research, mag-aral ho kayo, aralin ho ninyo ang church history, ang church fathers ho. Wag lang ho ang Biblia. Opo, yun po yung makakatulong sa atin. Ngayon, gusto kong bigyang pansin mga kapatid, kasi nga ho, itong araw na ito ay mahalaga to para sa atin. Again, sabi ko nga, tayo lang naman Katoliko yung gumagawa nito. Yung ating sobrang respeto sa mga namayapa. Marami kayong tanong, sa totoo lang, yung mga bagong Katoliko lang, marami kayong tanong. Na kung meron kayong tanong, hindi kayo dapat magtanong sa mga pastor, sa totoo lang Hindi kayo dapat magtanong kung kani-kanino. Kung meron kayong tanong, partikular sa ating turo na simbahan, ang pupuntahan po ninyo ang pare. Kung may tsansa ka ang bishop, makakausap. Kausapin mo mga CFD, kausapin mo yung mga katekista kasi makakatulong yan sa ating pananampalataya. At naniniwala ho tayo na itong bagay na ito ay napakahalaga. Kasi magsisimula ho talaga yan mga kaibigan. Once na ma-appreciate po yung turo ng simbahan, na-appreciate mo, magkakaroon ka ng desire na to dig deeper. At alam po ninyo, kapag ka nag-dig deeper ka bilang Katoliko, maganda ang resulta nito Kasi magkakaroon ka ng disiplinadong buhay. Lalo na kapag ka inimbestigahan mo yung turo ng simbahan natin, mas ma-appreciate mo, yung beauty ng simbahan natin. Hindi mo talaga pwede kumpara yan doon sa mga protestanteng simbahan at denominasyon. Bas ang susi, seryosohin mo yung pananampalataya mo sa ating Panginoon Diyos kasi malaki po ang maitutulong niyan, mga kapatid. At umaasa tayo na sa ating pagpapatuloy ng broadcast na sana nga ho ay may nagagawang impact ito sa iyo bilang Katoliko. Na magsusumikap ka simula sa taon na ito hanggang sa sumusunod na taon na pagsisikapan mong alamin ang kalooban ng Diyos. Hindi kailangan actually makipag-away sa ibang grupo. Sa totoo lang. Ako yung aking pananaw ho dyan, hindi ho debate. Bagamat may mga pagkakataon na humaharap ang CFD sa mga debate, pero ako bilang dating pastor, ang aking estilo po ay dialogue. Discussion tayo, magkape-kape tayo. Ano ang magandang dating niyan pagka ganyan? Hindi man tayo magkasundo sa gitna, sa dulo. Pero dahil
mas importante kay Brad Calix yung relasyon. Magkaibigan pa rin tayo. Magkakatalo lang yan sa dulo pag namatay tayong dalawa eh. Totoo lang. Yung pinaninindigan mo sa lupa, haharap ka sa Diyos. Yung pinaninindigan ko bilang Katoliko, haharap ako sa Diyos. Parehas tayong haharap, kanya-kanyang panahon lang yan. Ngayon, ang magdi-decide, hindi kung sino-sinong tao sa Pilipinas, kung sinong tama sa atin. Ang magdi-decide eventually ang Diyos na siyang creator of the universe. Si Jesus, haharap tayo sa ating Panginoong Yesus. Sana nga ho, itong bagay na pinag-uusapan natin ay makakatulong sa atin, mga kapatid. Opo, kasi napaka-importante itong pinag-uusapan natin. Mga kapatid, hindi ho may iwasan na itong usapin ng purgatorio, usapin ng indulhensya, ay medyo magkakabit-kabit ito, mga kapatid, na usapin. Katulad ng binanggit natin kanina na purgatorio, ang layunin talaga niyan ay purification. Nililinis ang partikular na Katoliko sa mga pagkakasala. Actually, gusto ko lang linawin, ang purgatory po ay hindi po siya punishment, kundi proseso po siya ng paglilinis mula sa epekto ng kasalanan. Lalong-lalo na yung kasalanang venial sins po, o yung mga temporal punishment due to sin, para ho yung kaluluwa ng isang na mayapang kaibigan, mahal sa buhay, ay magiging banal at fit for heaven. Now, pangalawa, yung issue sa purgatorio, nagsasabi yung iba, delikado pala ang Katoliko kasi purgatorio, napahamak ang kaluluwa. Hindi ho. Ligtas na ho yung kaluluwa. Bound for heaven po siya later on. Anong ginagawa doon sa purgatorio? Nililinis nga ho eh. Yun po yung hindi nyo magets eh. Nililinis ho yung kaluluwa kasi hindi nga ho pwedeng pumasok sa langit yung kaluluwa na namayapa ng Katoliko na may kasalanan. Kaya ho doon sa lugar ng purgatorio, nililinis po. Pero papunta na ho ng langit yan, mga kapatid. Kinakailangan lang niyang purification. Tapos sa purgatorio, importante dyan yung pananalangin at yung indulgences. At gusto rin natin sabihin na ang purgatorio ay temporary state. Hindi ho yan pangmatagalan. Pansamantala po. Once na ang kaluluwa po ay fully purified na, it enters heaven. Yun po yung paniwala ng Katoliko. And eternally united with God. Yun ho yung maganda doon, mga kapatid. Pansamantalang lugar, pansamantalang paglilinis, pero kapag naabot na yung antas ng paglilinis, yung kabanalan, ay diretso na po siya doon sa langit. Ngayon, meron ba kaming scriptural basis para po sa bagay na yan? Meron po. Makikita po yan sa 2 Maccabees chapter 12 verse 46. Na wala ho sa Biblia ng Protestante at mga evangelicals. At sa 1 Corinthians chapter 3 verse 15. Ngayon gusto nating linawin, ano ba ang pagkakaiba ng purgatorio at ng impyerno? Mga kapatid, sa impyerno, ang kaluluwang napupunta diyan, wala nang pagkakataon o tsansa na mapunta sa langit. Kasi yun na ho yung final destination ng kaluluwa. Hindi siya pwedeng mula sa impyerno pupunta ng purgatorio, pagkatapos pupunta lang. Walang ganon. Once ang isang kaluluwa ho ay nag-decide si Jesus, kapag ka namatay ang isang tao, Katoliko man yan o hindi, kapag ka nag-decide si Jesus na sa impyerno yan, wala na ho siyang tsansa. Pero yung purgatorio ho, again, sabi ko nga ho sa inyo, na matagal ho ninyong dinidinay at hindi pinaniniwalaan ho yan, ang purgatorio ay temporary place for purification. Bound for heaven na ho ang tao o Katoliko na namatay yung kanyang kaluluwa. Nililinis lang ho. Now, paniwalaan nyo hindi yan. Doon sa mga kaibigan namin na Protestante at mga Evangelical, wala ho kaming problema dyan.
Okay? Yan ho yung turo na opisyal ng Simbahang Katolika. Nililiwanag lang ho natin yan kasi nga ho, marami ho kasing nangangaral na nag-i-inject ng mga kakaibang turo sa mga Katoliko eh. Ang hindi nga ho namin maintindihan, bakit to patuloy kayo nangingialam? Patuloy po kayong walang respeto sa mga Katoliko. Ipipilit nyo yung interpretasyon ng Biblia ninyo sa lahat ng Katoliko. Mga kaibigan, wag na ho kayo mamilit. Kasi hindi ho talaga po pwede. Ngayon, kung talagang seryoso po kayo sa inyong mga pinagagawa, puntahan po ninyo ang hindi Katoliko. Kasi sa Katoliko, kompleto aral eh. Hindi na ho namin kailangan pang makinig sa inyo, sa totoo lang. Ang sa amin ho dito, puntahan nyo po yung hindi Katoliko. Ngayon, sasabihin nyo, wala eh, madali kasi yung Katoliko eh. Yun nga ho eh. Nasisira yung relasyon, nasisira yung pagiging magkaibigan, kasi nga ho sinisiraan po ninyo. Ngayon, obserbasyon ko ho yan, pastor pa ho ko nung dati, ginagawa ko rin ho kasi dati yan eh. Ngayon, ako'y naging Katoliko na, sa biyaya ho ng Panginoon Diyos, nakita ko na hindi ho tumigil yung sistema na napakapaborito na atakihin ng mga anti-Catholics ang Katoliko. O, gusto ko lang magtanong sa inyo na iba yung sekta at denominasyon. Bakit ho ba Katoliko paborito niyong puntahan? Wala ho ba kayong mapuntahang ibang grupo? Bakit ho pinipilit yung doktrina niyo sa amin na hindi naman talaga po pwede? Nagkakagulo pa tayo. Hindi ba pwedeng rumespeto na lang kayo? Manahimik na lang kayo sa social media. At magkanya-kanya tayo. Kung sa tingin nyo tama ho kayo, tuloy nyo sa inyo. At kami ho, dediretso lang din ho kami. At baga sa basketball, kita tayo sa finals. Siguro gano'n na lang ho. Kasi mas maganda ho yun sa tingin ko ha. Sa tingin ko, kasi nagkakaedad na tayo, nagkakaedad ka na rin, kung ikaw ay mangangaral, eh dapat nandun na tayo sa punto na hayaan natin ang Diyos magdesisyon para sa atin eh. Hindi ho ba? Kaysa pagtalunan natin araw-araw, babanatan nyo ang Katoliko sa social media, sasagot naman ho kami, tas hindi ho naman ninyo matanggap yung paliwanag namin, ipipilit nyo yung gusto nyo sa amin, ano resulta? Hindi magandang relasyon. Ito'y panawagan sa lahat ng mga ngaral sa Pilipinas ng bawat denominasyon. Brad, kung sa tingin mo, tama ka. Dumiretso ka sa grupo mo, wala akong problema dyan. Huwag ka lang manira ng Katoliko. Huwag ka lang manira ng paniniwala namin. Kasi dumidepensa lang kami. Hindi kami umaatake. Tandaan nyo. Hindi kami kailanman umaatake, dumidepensa lang kami. Kailangan namin gawin yan, na dumipensa, kasi hindi naman ho talaga po pwede na sisirain nyo ho eh. Hindi kapag tataka nga ho, kasi galing kayo dyan, nung umalis kayo sa Katoliko, nanira na kayo ng Katoliko, eh pakiusap naman ho sa lahat ng mga ngaral. Huwag naman hong ganon. Eh kung kayo po ay mahalaga sa inyo ang relasyon, pakiusap. Hindi ba pwedeng respeto? Pupunta kami sa sementeryo. Marami kayong mga sinasabing negatibo sa amin. Nagtitiri kami ng kandila. Yung iba dyan, nag-aatang pa na kung tawagin. Nananalangin kami sa mga yumao. Imbis na bumatikos kayo, rumespeto na lang. Hindi ba pwede yan? Yan po yung pakiusap ko sa lahat ng mga ngaral eh. Hindi ba po pwede yan? Na imbis na bumatikos ho kayo, manahimik na lang ho kayo. Pag napadaan ho kayo sa sementeryo ng Katoliko, manahimik ho kayo. Kung kami ho'y nag-aantanda, wag na ho kayo magsalita kung ano-ano pa man. Kasi ho, mahalaga po yun eh. Mahalaga po yun. At ako po'y nagsasalita para sa lahat ng Katoliko sa buong Pilipinas. Bilang dating pastor. Sabi ko nga ho sa inyo, mahalaga po ang aral na simbahan. Pero mas pinapahalagahan ko ang relasyon. Maski na saan ka pang simbahan o sekta denominasyon, pwede ako makipagkapi sa'yo. Provided mag-usap lang tayo ng maayos.
Ganyan ba yung paniniwala nyo sa kaligtasan? Kami ganito eh. Ganyan ba? O nga, no, medyo mahirap magkasundo tayong dalawa, no? Pero di bale, hayaan natin si Lord mag-decide sa dulo. Di ba ang ganda nun? Di ba ang ganda nun? Na ang mga mangangaral ng Iglesia ni Cristo, mga Jehovah's Witness, Sabadista, Baptist, Born Again, Charismatic, yung meron lang tayong dialogue. Hindi talaga tayo magkakasundo, sa totoo lang eh. Mahirap tayo magkasundo, sa totoo lang, maski na anong gawin yung aral, maski na anong gawin yung pangangaral, hindi tayo magkakasundo ng 100%. Ngayon, ano po yung hamon ko? Respeto na lang siguro. Magkapi-kapi tayo. Alam mo yan ang kulang sa ating mga mangangaral eh. Nagkakanya-kanya tayo. Magkapi tayo. Sa downtown, magkapi tayo. Ito number ko, 0950-266-9596. Magkapi tayo. Ako nang bahala sa kape. Ikaw na sa tinapay. Kasi maganda ko po yan. Kung meron tayong ganyang mindset bilang mga preacher sa Pilipinas, regardless ng simbahan, ano man ang sekta at denominasyon, hindi hubat maganda yan? Sa palagay ko kung makita mo yung beauty na nagkakasundo tayo sa isang banda, merong respeto, alam mo, hindi na natin kailangan pa magbangayan eh. Sa totoo lang. Diretso lang kayo. Ngayon, pag namatay tayo, kanya-kanyang magbibigay sulit sa Lord yan. Ganun na lang. Para wala tayong masyadong problema. Now, ito'y gusto ko lang sabihin sa mga Katoliko nationwide. Pakiusap sa lahat ng mga Katoliko, mga kapatid. Panindigan ho natin yung ating simbahan. Malaki ho ang tulong nito kung tayo ay mananatiling bukas sa aral ng salita ng Diyos at ng turo na simbahan po natin. Again, huwag kayong makipag-away doon sa mga anti-Catholics. Hindi natin kailangan eh. Tuloy lang natin yung good works. Tuloy natin yung turo ng simbahan. Mag-share tayo kung tatanggapin nila. Kung hindi, huwag natin ipipilit. Ganun kasimple. At kung may tanong po kayo, huwag kayong magtanong sa kanila. Kasi wala silang may sasagot dyan ng maayos. Magtanong kayo sa pare. Magtanong kayo sa CFD. Magtanong kayo sa katekista nyo. Malaki po ang may tutulong yan sa atin, mga kapatid. At sana nga ho, sa maghapong ito, samahan tayo ng ating Panginoon. Bago ko magpaalam, ay gusto ko lang pasalamatan ho ang bawat isa ng mga Katoliko sa Negros, sa Bacolod, at sa buong Pilipinas na patuloy na nagdadasal ho para ho sa expansion ng kingdom ng ating Panginoon Diyos. At sana nga ho sa diwa ng pag-ibig at pagpapakumbaba dumating tayo doon sa punto, no? Na maski na hindi Katoliko, na magkakaroon ng tamang respeto. Yun ang kulang eh. Yung respeto lang. Yun lang yung gustong makita ni Brad Calix sa Pilipinas eh. Na yung mga mangangaral, hindi na yan bumabanat. Parang ganon. Hindi na ginagamit ang social media, kundi ano na lang, yung respeto lang. Maski saan kami makikita. Oy, ikaw pala si Brad Calix. Oy, Brad, ministro po ba kayo ng Iglesia ni Cristo? Ay, magkape ho tayo. Yun ang gusto ko makita sa Pilipinas, sa totoo lang. Na hindi tayo nagbabanatan. Yun ho yung gusto ko makita. Sa totoo lang. Yan ho kasi yung gusto ng Santo Papa ng ng Katoliko. Na dialogue. Hindi po away. Dialogue lang ho. Kape-kape lang tayo. At hayaan ho natin ang Lord ang magdesisyon sa dulo. Hayaan ho natin, mas maganda po yan. Once again, we would like to thank the Lord for this opportunity at I hope nakatulong ho ito. Kung may mga tanong ho kayo, pwede ho kayong dumirekta kay Brad Calix, 0950-266-9596. Gusto ko lang ho sanang i-greet ang lahat ng mga baka ho may birthday ho ng November 2 na mga kaibigan natin. Ay happy birthday ho sa inyo ha. At doon po sa mga couples na probably nagdiriwang kayo ng meron bang ikinakasal ng November 2? I don't know. Baka meron lang. Gusto ko lang din hong i-acknowledge ho kayo na samahan ho kayo ng Lord sa inyong journey, no, bilang
mag-asawa. Once again, maraming salamat mga kapatid. Sa ngalan po ni kapatid na JB Akma, si Apple, nakasama natin dito sa pag-broadcast. At ito man si Brad Calix, no? At sana nga ho, nakatulong ito, maski na kaunti yung ating pinag-usapan sa oras na ito. Next Sunday, wala ho ko. I'll be in Cebu ng Monday na madaling araw. Pagdasal nyo si Brad Calix, isang linggo ho ko na wala at iikot ho kami ng aking kaibigang dating pastor at ngayon Katoliko na. Iikot kami sa Visayas at magkakaroon po kami ng mag-establish kami ng rapport sa mga community at yung aming dialogue na pinupush. Okay? Hindi ho kami nakikipagdebate. Kami ho ay dialogue. Kaya ho kung may makakasalubong kami doon sa iba't ibang bahagi dyan sa Visayas, ng isang linggo, ipagdasal nyo kami kasi ang gusto namin mangyari ay magkaroon ng isang bukas na dialogue sa lahat ng mga Katoliko at sa mga hindi Katoliko. Yun po yung aking hinging request sa inyo mga kapatid. Sana ho ay makabalik ho kami ng maayos pagkatapos ng isang linggo. Sige, tayo po'y manalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa aming maikling diskusyon sa umagang ito. Ako'y nananalangin na tulungan niyo ang lahat ng Katoliko sa Pilipinas na ma-appreciate namin itong ginagawa namin kada taon na pagrespeto sa mga namayapa, sa pananalangin namin para sa kanila na naandun sa purgatorio. Malaki ang tulong namin at ang mga santo sa langit upang sila'y mapabilis ang kanilang proseso ng pag-akyat sa langit. Alam ko, ayon ay lugar ng kung saan napupurify ang mga kaluluwa na mamahal namin sa buhay at kami ho'y nagdadasal para sa kanila. We would like also to pray for our Pope Leo XIV. Give him the strength and wisdom sa kanyang mga plano, sa kanyang preparation, sa different talks, sa different audiences sa Vatican, sa Roma. We would like also to pray for our cardinals, sa lahat ng archbishops, sa lahat ng bishops, sa lahat ng mga pare, sa lahat ng mga deacon, seminarista, at sa lahat ng laiko sa Pilipinas. We just pray for unity. We pray for boldness as we do the ministry. Yung issue ng synodality ho, makita ho sa amin na hindi ho kami dapat magkanya-kanya. Meron kami isang direksyon na isusulong ang kaharian ng Diyos sa lupa, dala ang pag-ibig at pagpapakumbaba sa lahat ng tao sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Lord, maraming salamat. Gamitin niyo ho ang lahat ng CFD sa buong Pilipinas na ipagtanggol, depensahan ng pananampalataya laban sa lahat ng mga umaatake. And eventually, ang dulo nito gusto naming makita ang isang maayos na relasyon sa lahat ng mga mangangaral. Nais naming makita, hindi man kami magkakasundo sa gitna, sa dulo, gusto naming makita, gusto ko makita ang isang maayos na respeto sa bawat mangangaral na hindi na namin kinakailangan pang magsalita ng negatibo sa social media, kundi i-appreciate lang yung kaibahan ng isang sekta at hindi na ho kinakailangan pamanira sapagkat definitely hindi ho yan ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay ang lahat ng mga tunay na mananampalataya kay Jesus ay sasamba sa Espiritu at sa katotohanan na ipagtatanggol ang aral ng Panginoong Yesus, mabubuhay ng may kabanalan at ihahanda ang sarili na humarap sa Panginoong Yesus balang araw. Lord, maraming salamat po. We would like also to pray for our priests sa kanilang pagbibigay ng homily. At sana ho ang bawat Katoliko sa Pilipinas ay maging seryosong Katoliko na si Kristo ang itinataas, nagbibigay ng debosyon kay Mama Mary, at inaalam, niyayakap, pinaniniwalaan, ibinabahagi ang aral na simbahang Katolika na merong pagpapakumbaba, merong pag-ibig sa lahat ng mga taong hindi naniniwala. Maraming salamat po. At sana nga ho gagamitin nyo ang broadcast na ito upang magbigay paalala
lalo't lalo na sa mga Katoliko sa buong Pilipinas. Ibinibigay ho namin, Ama, ang mataas na papuri sa inyo. Maraming salamat, Mama Mary, for your continuous embrace, for your intercession. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Next Sunday ho, wala si Brad Calix, si Bro JB Akma ang halili sa atin, pero pagkatapos ho niyan ay dire-diretso ho ko ng buong November. Opo, sa next Sunday lang ho ko wala, pero following that Sunday magkakasama na naman ho tayo. Alright, sa ngalan po ni Doc Ray Antila, sa ngalan po ni JB Akma at ni Apol, ako naman si Brad Calix, mula rito po sa Negros Occidental. Ingat po kayo. Arwin, maraming salamat sa pag-antabay sa ating broadcast. To God be the glory. Ingat po kayo. And bye for now. Dili lang kita magtakop mga kauturan. Kabay nga madamo na naman nga mga bililhon nga kamaturan ang inyo nasayran bahin sa aton pagtuong Katoliko. Madamo gid nga salamat sa inyo pagpamati kag pagsakdag. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo, subong sa ginsuguran sa karon kag sa gihapon kag sa mga tuig sa mga katuigan nga tanan kabay pa. Sa ngalan sang Amay kag sa Anak kag sang Espiritu Santo. Amen. Naglilingkod sa buong Pilipinas. Sa Bacolod, ikaw ay nakikinig sa DYRL GIS 35. Be enthroned